Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca. Diaguilar, ito po ang aking Day 127 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Gaano Katimbang ang Diyos para sa iyo. At ang topic po natin ngayon ay glory. Sabi po dito yung concept na glory. Glory can refer to the brightness that resounds God's presence or to His supreme honor. God's glory reveals who He is, majestic, holy, and worthy of all praise. As believers, we are called to reflect His glory in our lives. One day, we will behold His glory fully and be transformed by it. At ang Bible verse po matatagpuan sa Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong Ama na nasa langit. At ang teachings po natin ngayon ay number 1. Glory in Hebrew is kavod, which means weight. Ito po yung bigat. Parang kumbaga yung siguro yung ito yung relasyon mo sa kay Lord kung gaano kabigat, diba? Weight kasi diba, bigat yon. Parang yun, kung ano ba talaga yung relasyon mo sa kanya, kung mabigat ba or ibig sabihin malalim na ba yung pag relasyon mo sa kanya, malalim na ba yung pagkakaunawa mo, ganun. Kasi dapat ganun mo ginaglory ang ating Panginoon at mabigat talaga. Kumbaga yung hindi na matimbang, sobrang bigat yung pagka-glorify mo sa ating Panginoon. Number 2 po, glory in Greek is doxa, which means honor. Ito po, kasi dapat madaming kasing concept yung honor, nirespeto mo siya, sumusunod ka sa kanya kasi na-honor mo, di ba? Parang dapat yung mga mabubuting gawain, dapat ginagawa mo sa kanya kasi nga in-honor mo siya, parang mataas yung tingin mo sa kanya, ganun. Which is naman dapat natin gawin dahil siya ang ating Panginoon at siya yung may gawa ng lahat na ito na kung anong meron man tayo. And number 3 po, glorifying God is the ultimate purpose of life. Ito dapat talaga yung ginagawa natin, yung ginaglorify natin ang ating Panginoon. Dapat itinataas natin siya pag may ginagawa tayong mabuti sa ating kapwa or sa mga bagay na ginagawa natin. Dapat hindi yung sarili natin yung nakikita, at dapat hindi mo papurihin yung sarili mo pag may ginawa kang tama or may ginawa kang successful na kung sa school, diba, nakapasa ka ganun, dapat si Lord yung i-glorify mo nun. Kasi dahil yung sa kanya, diba, binigyan kanya ng katalinuhan, ng kaalaman, kaya ka nakapasa sa test. Kaya ito yung greatest purpose natin sa buhay, ang panampalatayahan ng ating Panginoon, i-glorify siya. Application naman po, revisit the cross of Christ. Ito po, lagi nating ibalik tanaw yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kung paano niya tayo inibig, kung paano niya binigay yung pag-ibig niya para sa atin, kung paano siya nagsakripisyo para sa atin, para tubusin lang yung mga kasalanan natin na hindi naman siya ang nagawa. Kasalanan natin ngayon, bukas at magpakailanman. Na po yun, tawag dito, binayaran niya na po yun sa krus ng Kalbaryo. Number 2 po, recalibrate your life's purpose. Pag sinabi po kasi yung recalibrate, parang inaano mo yung tawag dito, inaayos, parang nire-restore mo yung purpose mo sa buhay, diba? Kung minsan, diba, may ganun may tanda na parang lang tayo dito na tawag dito na nag-exist lang tayo pero wala tayong purpose, diba? Kailangan natin i-recalibrate yun, parang i-restore natin yung sarili natin, i-ayon natin sa ating Panginoon na kailangan talaga may purpose tayo sa buhay. Kung ano man yung pinigay sa ating purpose ng ating Panginoon, kailangan natin yung sundin. Pag sa tingin natin hindi na tayo naka-align doon, baguhin natin. Number 3 po, remember to honor God in every decision. Ito po, kailangan natin i-honor ang ating Panginoon kasi diba, in-honor mo siya kasi may respeto ka sa kanya. Kailangan bawat desisyon mo, that included siya. At pinagpipray mo yung desisyon mo. Kasi tatanungin mo sa kanya kung ipagpipray mo na, Lord, kung para sa akin ba to, gabayan mo po ako. At kung di naman po para sa akin, ilayo, parang iano nyo po agad ako. Parang ilayo nyo po agad ako sa bagay na yun kung makakasama yun para sa akin. Pero alam nyo po minsan,
kahit nakakalimot man tayo mag-pray or anything, pero si Lord hindi tayo kinakalimutan. Kasi kahit hindi natin ipagdasal yun, siya na mismo naglilihis sa landas na hindi karapat-dapat para sa atin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag nitong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.